Pilipinas, sino ba talaga tayo? Yan ang tanong na ating tinutuklas, mga kababayan. At nandito na tayo sa pang-anim na topic natin sa ating series. Ang una, nakita natin mga kababayan na ito palang Havilah, kung nasaan ang Garden of Eden, ay nandito sa Pilipinas. At kung nais pa ninyong maunawaan, ay balikan ninyo yung video upang inyo pang maintindihan, sapagkat hindi tayo gaanong magdidiscuss sa ating mga nakaraang video dahil mahaba itong ating video ngayon. We are Ophir, the land of gold, na napatunayan natin na ang Ophir ay dito sa Pilipinas. Pangatlo, we are Sheba, the land of the Queen of Sheba. Napatunayan din natin na taga rito o galing dito ang Queen of Sheba na dumalaw kay Haring Solomon. Dahil itong si Havilah, itong si Ophir at itong si Sheba, magkakapatid yan. Na dito yan tumira sa Pilipinas dahil sila ay mga anak na lalaki ni Joktan. At si Joktan ay mayroong 13 anak na lalaki. At maliwanag namang ang Ophir ay sa Pilipinas dahil sa mga patutuo na ating napag-aralan at nakasulat din yan sa mapa ng mga Espanyol. At yung mga physical evidences ay nandito sa Pilipinas. At pang-apat, ating napag-aralan na ang Pilipinas, bagamat ito ay sa English ay galing kay King Philip, subalit sa Tagalog, Pili-Pina. Ang ibig sabihin ng pili ay pinili o chosen at pina ay corner. The chosen corner of God, or the miraculous cornerstone, or the secret cornerstone, na maraming miraculous na bagay dito sa Pilipinas, mga kababayan. At ang panglima, nung nakaraan na pag-aralan natin, we are Maharlika. Ang ibig sabihin ng Maharlika ay salitang Hebreo, na direktang Hebreong salita, na ang ibig sabihin ng mahar ay bride o asawang babae, and lika means his or owned. We are owned by God. We are the bride of God. Yan ang ibig sabihin ng maharlika. At ngayon ang ating pag-aaralan, we are Yahudim, the lost tribes of Israel. Na maaring magtataka kayo mga kababayan at maaring kokontra kayo dito sa pag-aaralan natin ito. Subalit mayroon tayong mga biblical proofs na ating pag-aaralan, historical. At kaya nga sinabi ko sa inyo mga kababayan, habang tumatagal, habang tayo natatapos sa ating discussion, lalo itong lumalalim. Malalim na katotohanan ito mga kababayan. Ano ba ang totoong tawag sa atin? Hindi tayo tinatawag ng mga Hudyo. Ang tawag sa atin ay Yahudim. Ang sabihin ng Yahudim, people of God. Na alam naman natin dito sa buong Asia, ang talagang mga believers ay tayong mga Pilipino. Na bagamat marami ring mga Christian sa ibang mga bansa, subalit mas malalim pa ito mga kababayan. Ipapakita ko sa inyo na mahaba po itong ating babasahin. Ito ay warning sa inyo
This is a long story. We will not discuss or review much about our past topics, so we can proceed right away with this long story. So are you ready, mga kababayan? Let's go! Kung maalala po ninyo, ang Israel, after the reign of King Solomon, ay nahati sa dalawa. Yung lost tribes, yung tribe of Judah, ang tribes of Judah sa Southern Kingdom, yun ay tatlong tribes. Ang Judah, Benjamin, and yung Levites, Levi. Yung tatlong yun, Judah, Benjamin, and Levi. Yun ang tribes of Judah, Southern Kingdom. At ang Northern Kingdom, ayun ang 10 tribes of Israel. Kaya nahati po ito after the reign of King Solomon, kasi yung anak niya, si King Rehoboam, ay ayaw niyang makinig sa mga tao. Ipinilit niya yung gusto niya at yung dikta ng mga kaibigan niyang mga kabataan. Yun, kumalas ang 10 tribes. At ang naghari sa kanila ay si King Jeroboam. Ano po? Rehoboam versus Jeroboam. Naging dalawang kaharian at nagkaroon sila ng kanya-kanyang hari. Minsan magkaibigan yung hari ng dalawa, minsan magkaaway. Kaya po yan, naging dalawang kingdom yan. At makikita po ninyo doon sa karanasan na mababasa natin yan sa 2 Kings chapter 17 verse 1 to 41. Mahaba-haba po ito, mga kababayan, na magtiyaga po tayo na babasahin natin upang maunawaan talaga natin ano ang history, ano ang nangyari sa lost tribes of Israel. Ano po? Titingnan natin, babasahin natin yung 2 Kings chapter 17, the whole chapter. Ano po? At dito tayo sa King James Version kasi mas bagamat malalim na English, pero mas para sa akin mas honest na version talaga. Basahin natin sa verse 1. In the 12th year of Ahaz, king of Judah, began Hosea the son of Elah to reign in Samaria over Israel 9 years. So nakita naman po natin ang Northern Kingdom doon sa Samaria. Ang naghari na dito ay si Hosea. And he did that which was evil in the sight of the Lord. Na alam natin, kapag masama ang hari, apektado ang buong bansa. But not as the kings of Israel that were before him. Against him came up Shalmaneser, king of Assyria. Yan, nakita po nyo, tandaan po natin yan. Si King Shalmaneser ng Assyria ay sumalakay dito sa Samaria, Northern Kingdom. And Hosea became his servant and gave him presents. Na sa halip na nakipaggera, na alam naman ni Hosea na malaki at malakas itong si King Shalmaneser, maraming sundalo, ay nagpaalipin na lang siya at nagbigay ng mga regalo. And the king of Assyria found conspiracy in Hosea, for he had sent messengers to So king of Egypt, and brought no present to the king of Assyria as he had done year by year. Ibig sabihin, taon-taon nagbibigay siya ng regalo, parang nagbubuwis.
Therefore, the king of Assyria shut him up and bound him in prison. Kinuha niya si Hosea at ikinulong. Then the king of Assyria came up throughout all the land and went up to Samaria and besieged it 3 years. Pinalibutan niya ng 3 taon itong Samaria. Then the king of Assyria came up throughout all the land and went up to Samaria and besieged it in 3 years. In the 9th year of Hosea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away into Assyria. Style po yan ng mga hari o emperor noon. Kapag nasakop mo yung isang lugar, yung mga tao, dadalhin mo sa iyong sariling bayan. Gagawin mong mga alipin. At and place them in Hala, in Habor, by the river of Gozan, in the cities of the Medes. Na yung lugar po na yan ay tawag po dyan ngayon modern day Kurdistan. Ano po, tandaan natin, Kurdistan. Na alam po natin ang Kurdistan, isang bansa na walang sariling bansa. Walang sariling lupa. Ang Kurdistan po, i-research ninyo. At yan ay Kurdistan na merong part na nandoon sa iba, hindi ko maintindihan kung sa Iran o sa Syria o kung saan sila, merong nakakasakop na ibang bansa sa kanila. Pero sila isang bansa po. For so it was that the children of Israel had sinned against the Lord their God. Kasi nagkasala itong mga Israelita at simula kay Jeroboam, hindi na sila sumasamba sa templo at sila ay gumawa ng sarili nilang mga rebulto. Ano po? Natandaan po natin ang main na kasalanan nila ay pagsamba sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan, sa mga rebulto ng iba't ibang bansa. Na alam po naman natin sa 10 utos, ayaw ni God ng rebulto. Doon sa 2 utos, na dapat daw ay sambahin natin ang Diyos na hindi naman natin kayang gumawa ng totoong kamukha ng totoong Diyos dahil yung mga rebulto, they do not really represent God. Ano po? From under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and he had feared other gods. Ano po? And walked in the statutes of the heathen. Gumaya ang mga Israelita sa mga iba't ibang bansa, whom the Lord cast out from before the children of Israel, and of the kings of Israel which they had made. Na nagalit ang Diyos sa Israel. And the children of Israel did secretly those things that were not right against the Lord God. Pwede ba tayong magtago sa Diyos? Alam naman niya ang ating mga ginagawa. And they built them high places in all their cities. Doon sa mga bundok-bundok, nagtayo sila ng kanilang mga sariling sambahan na sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan nila. From the tower of the watchmen to the fenced cities. And they set them up images and groves in every high hill and under every green tree. Sa bundok at sa mga ilalim ng puno na mga kahoy. And there they burnt incense in all their high places, as did the heathen, whom the Lord carried away before them, and wrought wicked things to provoke the Lord to anger. Kita nyo na galit talaga si God. Ayaw niyang idols, for they served idols whereof the Lord had said unto them, you shall not do this thing. Huwag niyo itong gawin. Sabi ng 10 utos, you shall not have, you shall not make yung mga graven images. Yet the Lord testified against Israel and against Judah. Yan, parehong nagkasala yung Israel at Judah, yung 2 tribes. 2 kingdom. Parehong kasalanan nila yan. By all the prophets and by all the seers, saying, turn ye from your evil ways. Sinasabihan nila yung mga propeta, sila ng propeta, pero hindi sila nakikinig. Keep my commandments and my statutes according to all
the law which I commanded your fathers, which I sent to you by my servants the prophets. Pero hindi sila nakinig, sa halip yung mga prophets nila pinagbabato, pinagpapatay nila. Notwithstanding, they would not hear but hardened their necks. Matigas ang liig nila, like to the neck of their fathers that did not believe in the Lord their God. Yung mga lolo't lola nila na matitigas din ang ulo, ayaw makinig sa Diyos, ayan. And they rejected His statutes and His covenant that He made with their fathers, and His testimonies which He testified against them. And they followed vanity, yung mga walang kwenta, became vain and went up after the heathen that were round about them. Gumaya-gaya lang sila sa mga ibang bansa, concerning whom the Lord had charged them, that they should not do like them. Na huwag kayong gumaya sa kanila. And they left all the commandments of the Lord. Iniwan nila yung mga utos ng Panginoon, na sa halip nilang sinunod ang utos ay gumawa sila ng sarili nilang mga batas at kasalanan. Made them molten images, even 2 calves, and made a grove and worship all the hosts of heaven and serve Baal. Yan pong lahat ng klase ng rebulto, kahit na ano yan, kahit na ano yung rebulto na sino-sino pa yan, lahat yan ay ayaw ni God. Kasi hindi mo pwedeng igaya si God. Kahit ano dyan, hindi nila ma-represent si God, yung totoong God. And they caused their sons and their daughters to pass through the fire. Yan ang isa pang kasalanan. Pati mga anak nila, iniaalay nila. And use divination and enchantments, yung mga panggagaway, yung mga pangkukulam, and sold themselves to do evil in the sight of the Lord to provoke Him to anger. Ginanit talaga nila ang Panginoon. Therefore the Lord was very angry with Israel and removed them out of His sight. Galit na galit ang Diyos sa Israel. Itong pinag-uusapan natin ay yung Northern Kingdom muna, itong Israel. There was none left but the tribe of Judah only. Yan. So, inalis ni God yung Northern Kingdom, yung lost tribes of Israel, na iwan yung tribe of Judah na 3 tribes. Also Judah kept not the commandments of the Lord their God, but walked in the statutes of Israel which they made. Nandiyan pa ang tribe of Judah, ang kingdom of Judah. Pero yung kingdom of Israel, inalis ni God doon sa kanilang sariling lupa with the work of King Salmaneser. And the Lord rejected all the seed of Israel and afflicted them and delivered them into the hand of spoilers until He had cast them out of His sight. Inalis talaga ni God yung Israel doon sa lupa. For He rent Israel from the house of David, and they made Jeroboam the son of Nebat king. And Jeroboam drove Israel from following the Lord and made them sin a great sin. Yan, si Jeroboam ang nanguna sa kanila. For the children of Israel walked in all the sins of Jeroboam which he did. They departed not from them. Lahat ng mga sumunod na hari sumunod kay King Jeroboam, lahat sila ay naging pasaway until the Lord removed Israel out of His sight, as He had said, by all His servants the prophets. Winarningan sila ng mga propeta, pero hindi sila nakinig. So Israel carried away out of their own land to Assyria unto this day. Ibig sabihin, noong sinulat itong 2 Kings, yung Israel, yung 10 tribes, dinala sa Assyria, lahat. And the king of Assyria brought men from Babylon, from Kuta, and from Ava, and from Hamath, and from Sepharvaim, and placed them in the cities of Samaria. So, nagkaroon ng replacement. Yung mga nandoon sa Assyria, nandoon sa Babylon, sa iba't ibang lugar, dinala sa Samaria. Kaya nakita po ninyo ang replacement. Nag-swap. Dinala sa Samaria,
instead of Israel, and they possessed Samaria and dwelt in the cities thereof. Ibig sabihin, nagpalit ng tao, ano po? And so it was in the beginning of their dwelling there, that they feared not the Lord. Hindi naman nila kilala ang Panginoon, hindi sila takot sa Panginoon, kasi hindi naman sila mga tao ng Panginoon. Therefore, the Lord sent lions among them, which slew some of them. Pinakain ni God sa lion yung iba sa kanila. Wherefore they spake to the king of Assyria. Nakiusap sila sa hari ng Assyria, si King Salmaneser. The nations which thou hast removed and placed in the cities of Samaria know not the manner of God of the land. Yung mga tumira sa Samaria, hindi nila kilala ang Diyos ng Israel. Therefore he hath sent lions, kaya pinakain sila sa leon, and behold, they slay them, because they know not the manner of God of the land. Hindi nila alam ang gawi at ugali ng Diyos ng Israel. Then the king of Assyria commanded, saying, carry thither one of the priests whom ye brought from thence. Ibig sabihin, kumuha sila ng isang priest na nandoon sa Assyria, na yung mga taga-Israel, kumuha sila, yung dinala doon sa Assyria at pinabalik sa Samaria. And let them go and dwell there. Let them teach the manner of God in the land. At tinuruan ng priest na Israel itong mga nasa Samaria na hindi Israel. Then one of the priests whom they had carried away from Samaria came and dwelt in Bethel and taught them how they should fear the Lord. Tinuruan nitong priest na Israelita itong mga hindi Israelita para malaman nila papaano maglilingkod sa Panginoon. Paano nila sasambahin ng Panginoon. Howbeit, every nation made gods of their own. Nakinig nga sila, pero nanatili pa rin yung mga kani-kanilang Diyos-Diyosan, and put them in the houses of the high places which the Samaritans had made, every nation in their cities wherein they dwelt. Kung saan yung mga Diyos-Diyosan na tinayuan ng mga Israelita, ay doon din nila itinayo yung mga Diyos-Diyosan nitong mga bagong salta na ito sa Samaria. And the men of Babylon made Sokot, Benot, and the men of Kut made Nergal, and the men of Hamath made Asima, and the Abites made Nibhaz and Tartak, and the Sepharvites bound their children in fire to Adramelech and Anamelech, the gods of Sepharvaim. Meron sarili silang mga Diyos-Diyosan. So they feared the Lord and made unto themselves the lowest of them. Kunyari, takot sila sa Panginoon, nakikinig sila o sasamba sila, pero nanatili pa rin yung mga sarili nilang mga Diyos-Diyosan. And sacrifice for them in the houses of high places. They feared the Lord, served their own gods. Pinagsama nila yung Panginoon at saka yung kanilang sariling mga Diyos-Diyosan. After the manner of the nations whom they carried away from thence. Unto this day they do after the former manners. They fear not the Lord, neither do they after their statutes, or after their ordinances, or after the law and commandment of the Lord, which commanded the children of Jacob, whom he named Israel. Ibig sabihin, hindi talaga sinusunod nitong mga taga-ibang bansa yung paraan ng Israel. Naki-ride lang sila kasi tumira sila doon sa Samaria. Ang akala kasi nila ay matutuwa ang Panginoon sa kanilang kunyaring pagsunod at pakikinig. Pero alam naman ng Diyos na hindi sila totoong believer, with whom the Lord had made a covenant and charged them, saying, Ye shall not fear other gods, nor bow yourselves to them, nor serve them, nor sacrifice to them. But the Lord who brought you out of the land of Egypt with great power and stretched out arm,
him shall ye fear, and him shall ye worship. To him shall ye do sacrifice. Talagang particular si God na siya lang ang sasambahin. Ayaw ni God na may kahalo. And the statutes and the ordinances and the law and the commandment which he wrote for you, ye shall observe to do forevermore, and ye shall not fear other gods. Gusto ng Panginoon, siya lang talaga ang sasambahin, katatakutan at paglilingkuran. And the covenant that I have made with you, ye shall not forget, neither shall ye fear other gods. But the Lord your God ye shall fear, and he shall deliver you out of the hand of all your enemies. Howbeit they did not hearken, but they did after their former manner. So these nations feared the Lord and served their graven images, both their children and their children's children, as did their fathers, so do they unto this day. Kaya nakita po natin, kaya inalis ni God itong mga Israelita na nasa Samaria at pinadala doon sa Assyria dahil sa kanilang kasalanan, at ang main sin nila ay yung pagsamba nila sa iba't ibang mga Diyos at sa mga rebulto nila. At itong mga nandoon sa Assyria na galing sa iba't ibang bansa, inilagay sa Samaria. Kaya nagkaroon po ng replacement. Kaya itong mga Samaritan, ayaw ng mga Hudyo, ayaw ng mga lost tribe ng Judah. Yung Judah na 3 tribes. Benjamin, Levi, and Judah. Kasi yung Benjamin, Levi, and Judah, sila lang ang pumunta sa Babylon. Tandaan po natin. At sila lang din yung bumalik sa Israel. At sila lang din ang tribes na nandoon kasama ni Jesus. Noong buhay po si Jesus, wala yung 10 tribes. Ang kasama ni Jesus, yung mga Samaritan na to, at itong 3 tribes na Northern Kingdom of Judah. Sana po na-get natin yan. At tandaan po natin kung saan pumunta yung 10 tribes. Yung 10 tribes ay pumunta doon sa Kurdistan, Assyria. At ito po ang sasabihin ko sa inyo, ito pong 10 tribes ay umalis sa Assyria. Ito po ang sasabihin ko sa inyo. Sila ay umalis sa Assyria at nagtungo sa isang malayong lugar. At alam po ninyo kung saan. Hindi kayo maniniwala, pero mahirap ipaliwanag at mahabang kwento. Pero dito po sila nagtungo sa Pilipinas. Ang iba ay naiwanan pa doon sa Kurdistan. Kaya ang Lost Tribes of Israel, 2 ang lugar nila. Ang Kurdistan hanggang ngayon at Pilipinas. Yan po ang 10 tribes of Israel doon. Doon sila nagtungo. At ito ang isang biblical na basis, sasabihin ko sa inyo. Sabi ng Isaiah 11:11, and it shall come to pass in that day that the Lord shall set His hand again the second time to recover the remnant. Yung mga natira, yung mga sa huling panahon, remnant of His people, which shall be left. Yung mga natira, ay saan sila magmumula? From Assyria. Nakita na po ninyo? From Assyria. Ibig sabihin, nandyan pa sila hanggang ngayon sa Kurdistan. Assyria. Yang Syria ngayon. From Egypt, yung iba pumunta ng Egypt, from Patros, and from Kus, and from Elam, and from Sinar. Yan ay mga particular na lugar po yan. At hindi ko yan ma-explain sa inyo lahat kung ano yan. And from Hamat, and from the islands of the sea. In-underline ko po yan sa inyo.
Yung islands of the sea, yan yung Pilipinas, mga kababayan. Ano po? Yan ang islands of the sea. Ano pa yung isang talata? Isaiah 24:14. They shall lift up their voice. They shall sing. Aawit sila. Sila yung mga awit. Ano po? For the majesty of the Lord. They shall cry aloud from the islands of the sea. Sila ay sisigaw. Sila ay magpupuri. From where? From the islands of the sea. Hindi naman pwede yung islands of the sea, lahat na ng islands. Bakit inisa-isa pa niya yung mga islands doon na Assyria, Egypt? Kung yan ay lahat ng islands, di lahatin mo na. Pero hindi po, itong islands of the sea, particular yan. At hindi niya sinasabi na yan ay Pilipinas kasi iba-iba ang pangalan natin. Iba-iba ang pangalan ng ating bansa. Ano po? Kaya po, yung islands of the sea, yan ang Pilipinas, mga kababayan ko. Some pastors say, even here in Davao, mga kakilala ko pong pastor dito, that we Filipinos are the new Israel. Tayo na ang bagong Israel ngayon, sabi ng mga pastor. Because Israel have rejected Jesus Christ. Kasi daw, nireject ng Israel si Jesus Christ. Kaya po, ang Israel ngayon, tayo na raw Pilipino. Dahil tayong tumanggap kay Kristo, at majority naman sa atin, naniniwala kay Kristo, bagamat iba-ibang sekta natin, ang tawag po rito, this is called replacement theology. Ano po? Na ang Israel ngayon ay tayo na. Bagamat sinabi ni Pablo, ang totoong mga anak ni Abraham ay yung mga naniniwala kay Jesus Christ. Sila daw ang totoong Israel. Spiritually speaking. Pero ang tinutukoy dito ni Isaiah ay hindi spiritual kundi literal na lahi at dugo ni Abraham. Ano po? At alam ko, hindi kayo mag-agree sa akin. But I believe the lost tribes of Israel really came here, dito sa Pilipinas, from Assyria to the Philippines. At iyan ay pinuprove ng the God culture na marami silang proofs na ipinakita na itong lost tribes of Israel na nasa Assyria, mayroong naiwan doon sa Kurdistan na nandun pa hanggang ngayon. At marami sa kanila ay umalis, pumunta ng Qatar. Qatar, kasi yung Qatar po, ang Qatar ay Hebrew. At yung Qatar, ang ibig sabihin ay nagpausok doon. Ang mga Israelita, bago sila sumakay ng barko, ng mga bangka, na ang tawag doon sa mga bangka ay iyon ang ships of Tarsus. Na si Tarsus, bagamat siya ay Greek, ay tumira rin dito kasama ni Havila at Ophir at Sheba. Tumira din dito si Tarsus. Kaya itong bundok ng Apo, hindi yan Hebrew, yan po ay Greek. Nang ibig sabihin lolo, grandparent, Apo. Mount Apo, the highest mountain in the Philippines. Kaya po yung Tarsus, yung ships of Tarsus na sinasabi dyan, ay yung mga bangka natin na malalaki, na mas malaki pa sa mga bangka o barko ng Spain. Ang mga Spaniards mismo ang nagsabi na ang mga barko natin mas malaki pa sa kanilang barko. At may natagpuan niyang ship diyan or bangka na malaki diyan sa Agusan, kung saan may mga gold yung bangka na yun. At marami po tayo, ang tawag dyan balangay.
At marami raw balangay ang pumunta doon at sinundo. Kasi noong panahon ay sanay man na magbangka yung mga Israelita na panahon ni Solomon papunta ng Ophir. Alam nila ang way of the sea. Sanay sila. Kaya yung mga lost tribes of Israel na nandoon, doon sila dumaan from Qatar to Philippines. Nagbangka po sila. Sinundo sila. Yun ang tawag doon, ships of Tarsus. Na kayo po ay hindi maniniwala, pero iyan ang research ng The God Culture. Researchers na mahabang kwento po. Mahaba. Kaya naman, ako naniniwala na ito ang totoo. At kayo, maaaring hindi kayo maniniwala, pero itong mga pinag-aralan nating una, na marami tayong Hebrew words. At higit sa lahat, ito ang sasabihin ko po sa inyo by next video, ay maraming hula sa Biblia na natupad sa atin. Ayan po ang totoo. Pakikita ko yan sa inyo. The lost tribes of Israel, some are still in Kurdistan today. Most of them came here to the Philippines. That's what I have learned and that's what I can prove to you. Ano po? Ito ang aking natutunan. We are the real sons of Father Abraham. Yung awitin na Father Abraham had many sons. I am one of them and so are you. So let's just praise the Lord. Na I'm telling you, we are the real sons. Para sa akin, ano po? Kung sa inyo ay hindi kayo maniwala, hindi kayo nag-agree, at isipin nyo na lang na we are both believers of Jesus Christ, at tayo ang totoong Israeli spiritually, ay kung okay lang sa inyo makontento doon, di gano'n na lang. Pero I will show you na maraming natupad na hula sa Biblia at yung iba hindi pa natutupad sa atin bansa. I know many of you may not believe me or may even quarrel with me, but I have proofs. I will have to tell you more biblical and historical proofs next video. Ano po? That's all for now. And I hope to see you again next time. Mahirap pong i-explain lahat to at malalim talaga. Pero next time, I will give you more biblical and historical proofs. God bless you. Bye-bye.